welcome na pong muli sa ating YouTube channel. Ako nga po pala si Erwin Flores ng WinPH channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-like and subscribe sa ating YouTube channel ay mas mabuti po na kayo po ay mag-subscribe para ma-update po kayo sa ating mga YouTube video na i-upload patungkol po sa usaping junk shop o mga tips kung paano po tayo magkakaroon ng kung paano gugulong yung ating junk shop. Although of course, ako po ay hindi po owner ng isang junk shop, pero naglilibot lang po tayo kumbaga sa na mimili din po, nagbabahay-bahay gamit po yung ating sidecar. So, syempre, siguro ko nasa isang taon na rin po ako na naglilibot. So, dun sa 1 year po na yun, meron na rin po tayong experience o karanasan. Nandyan yung ating minsan lugi tayo dun sa napapamili nating kalakal. So, ang akin lang po, kapag nag-uumpisa tayo huwag tayong matakot na sumubok. Although failed tayo, yan po kasi yung starting point ng ating pagkakalakal. So, on that, parang magkakaroon kayo ng idea kung ano po ba yung dapat na pagpresyo. At kung hindi po natin alam yung mga bagay-bagay, sumangguni po kayo sa malapit na junk shop kasi sila po yung mas may experience dun sa mga bagay na binibili dun sa junk shop. So, ang tips po natin ngayon mga brad, ang topic po natin ngayon ay tungkol po ito sa kung paano po ba mag-uumpisa ng buy and sell o scrap sa patungkol po sa kalakal. So, unang tips po dyan mga brad, kung kayo po ay gustong pasukin ng junk shop, kailangan nyo po ng capital. Unang-una po yung capital, siguro ko nasa 80 to 100,000. Pwede na po yun na pinaka-capital kung kayo po talaga ay magpuput up ng isang junk shop. Kasi syempre dun sa 80,000 po na yan, yun po yung pambayad ng rent kung mangungupahan po kayo ng space, tapos kiluhan, tapos panghakot, mga panghakot natin, mga sidecar. Ngayon po dun sa 80,000, dapat marunong lang po tayong mag-budget o magpaikot. Kasi minsan kapag tayo ay nagre-rent ng space, humihingi po sila ng mga parang 2 months deposit and 2 months advance. Depende po sa location po ninyo or sa may-ari ng location. So, dapat meron kang puhunan tsaka kaalaman patungkol sa junk shop para kumbaga saan mapaikot mo. So, yun po yung number 1, yung pinaka-capital po talaga. Kasi, syempre doon mo kukunin yung expenses mo, yung mga pambayad sa mga rentals mo. Tsaka pangalawa po, yun na nga po, doon na po papasok yung space, yung location. Ang kagandahan po kasi sa location, yung malapit po sa highway o malapit sa daanan. Unang-unang advantage po kasi pagka malapit po kayo sa dun sa area na yon na malapit po kayo sa highway or sa daanan, madali lang po siyang makikita ng mga tao at mabilis lang po sila mag-deliver sa inyo. Tsaka mabilis din pong pag-pick up ng kalakal. So, karamihan po ng junk shop, kung kayo po ay mayroon talaga ng malaking junk shop, maliit na junk shop, kadalasan po talaga pinuput up yung location sa malapit sa daanan ng tao or daanan ng sasakyan. Kasi mas mabilis po talaga yung transaction. So, yung space po, hindi naman po kailangan malaki kaagad. Kung nag-uumpisa pa lang po tayo, maaaring medyo malaki ng konti. Kasi doon po natin ipuput up yung mga napapamili nating kalakal. It's either bakal, mga aluminum, mga tapalodo, o maski ano po, mga bote, lata. Siyempre, doon po natin siya iimbakin. So, yun po yung pangalawa, yung space or location. Tapos, dapat po, yung pangatlo, dapat meron din po tayong mga kasangga o yung mga pinagdadalan po natin ng kalakal natin na pinamili din po natin para sa ganun, yung puhunan natin, umiikot lang po siya. Kumbaga, meron po kayong mga owner din na nagpipick up ng mga kalakal. Para sa ganun, yung tinatawag na inimbak po natin na pinamili, may i-deliver po natin sa kanila para yung puhunan, umiikot lang po ng umiikot yun. Tapos po, ang kailangan din po sa kailangan din meron din po kayong service kasi kung minsan may nagpapahakot din po ng mga kalakal. So at least may magagamit po kayong panghakot. Madali din po yung transaction. Tapos nakalagay din po dito, kailangan nyo rin po ng timbangan
Basic po kasi ito sa junk shop, yung timbangan. Kasi doon po sila magbabase nung dinala ninyong kalakal o yung ibebenta po ninyong kalakal. So, napaka-importante po niya na kiluhan. Kahit po 60 kilos or 100 kilos, pwede na po yan sa mga mabibigat po na mga dinadala pong kalakal. Tapos dapat mayroon din po kayong tagadala sa inyo, yung mga may sidecar, may mga basta parang mga tinatawag sila na parabote or paralibot. Yun po yung magdadala sa inyo ng mga kalakal para maka-accumulate po kayo ng mga iba't ibang uri ng kalakal. Tsaka may dadagdag ko na rin po, dapat ang pagbubukas po talaga ng isang junk shop is maaga. Kasi minsan may mga maaga din po na nagdadala. So dapat mayroon din po kayong fix na oras para sa ganun. Masasanay po yung mga nagdadala ng junk shop na ganung oras bukas na po kayo. Tsaka yung timbangan dapat ay hindi po siya yung parang madaya na timbang. Meron po kasi ganun yung timbangan na madaya na kahit 2 kilo na yung dahil sobrang ng kiluhan, yung naging 1 kilo. May ganun po kasi madaya timbangan. Pero kung gusto niyo po na maging mabiyaya yung pag junk shop, dapat yung kiluhan ninyo is talaga tapat. Kasi babalik din sa inyo once na tapat yung timbangan niya, babalik din kayo ng tao. Tapos kung magdadala din po sa inyo mga kalakal, see to it na kahit na 1.5 ilista ninyo. Kasi yung mga point na yan nakaka-accumulate din po yan ng extra income para dun sa nagdadala po sa atin. So yun lamang po, at huwag niyo pong kakalimutan minsan na humingi ng gabay sa Panginoon, kasi siya din po kasi nagbibigay ng lakas sa atin at guide. Yun ang wag po natin kakalimutan pag kayo po ay magninegosyo ng junk shop or gustong pasukin yung junk shop. Yun lamang po mga brad, salamat po.